Masarap pala sa toge yung ganitong luto yung may kasamang ibang gulay. Kaya kung naghahanap ka ng tipid na ulam, subukan mo yung ganitong recipe. Meron ako nabiling toge yung may kasamang ibang gulay. Masarap ito kapag ka naluto. Tapos yung pansahog naman, bumili ako ng karne na halagang 50 pesos. Kaya wala pang 100 yung nagastos ko dahil yung ibang rekado naman kumpleto naman ako dito sa bahay. Tulad nitong kamatis, naghiwa lang ako ng isang piraso, makakadagdag yan kasi sa lasa ng ating ulam ngayon. At saka kasya na sa 4 na katao yung ating recipe ngayon, kaya malaking bagay kapag malapit ka sa palengke. After kung ma-ready naman yung ibang ingredients, sunod naman lagay natin sa kawali itong karne ng baboy. Pakukuluan muna natin yan hanggang sa lumambot at hintayin lang natin na lumabas yung pinakamantika niya. Tsaka pa lang tayong magigisa, mas okay kasi kapag nagmamantika. Malasa kasi kapag sa sariling mantika natin ginisa. Kaya kung pinapanood mo ko at nagustuhan mo yung ating recipe, pwede mo namang gayahin, lalo na't naghahanap ka kung ano yung pwede mong iluto. Balik na tayo sa ating ginigisa. After ng bawang, pwede na ilagay itong sibuyas. I-continue lang natin yung paghalo at kapag nag-translucent na or nag-iba na yung texture, pwede nang ilagay ang kamatis. Tapos lulutuin lang natin ito ng gusto. Baka umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Ayun na nga, after kung maigisa yung kamatis, inihalo ko na yung karne. Tapos sinangkotsa ko pa to kahit saglit lang. Iba-iba nga pala ang halo na itong gulay na to. May karot, sayote at saka kinchay. At meron ding repolyo. Nakapagluto na nga rin pala ako nito dati pa. Kaya masasabi ko na masarap yung ganitong toge na may kasamang ibang gulay. Pero dapat piliin pa rin ng maigi kung maganda or sariwa pa yung mabibili. Kaya kung di mo pa nasubukan na magluto ng ganito sa toge yung may kasamang ibang gulay, sigurado magugustuhan mo. Timplahan muna natin ng paminta, mas marami mas okay. Para malasa at i-continue uli natin yung paghalo. At kung gusto mo naman na medyo masabaw para sa mga bata, pwede mong damihan yung tubig. Lalo na at yung iba hindi naman nakain ng gulay, kaya kahit yung sabaw pwede na. Naglagay lang ako ng kaunting tubig at saka ako na tinakpan para mabilis lang maluto yung gulay. Kapag okay na, pwede na lagyan ito ng kaunting asin. Shoutout nga pala sa ating mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Halu-haluin lang natin para pantay yung lasa. At syempre kailangan natin tikman kung sakto na ba yung timpla niya. After ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating ginisang toge na may kasamang ibang gulay. Kaya kung ako sa'yo, itry mo na yung ganitong recipe. Bukod sa masarap na, konti lang yung gagastusin mo. At syempre dito naman tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Paano mga lods, mga tana pa mo, alang halong biro manya-manya pangaluto oh.